Magandang araw po mga kapatid. Ngayon po magkakaroon tayo ng ating Holy Week Special. Tayo po tatalakay ng paksa na may kinalaman sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Pero bago po tayo tumuloy sa ating paksa, ito po ang isang special number. Ay dadako na tayo sa pagtalakay ng ating paksa na kung saan ito po yung aking pinamagatang What does the death of Christ proves? What does the death of Christ proves? Sa aklat po ng Isaiah, Kapitulo 53, talata pong 1 hanggang 10, ay mababasa po natin ang ganito. Sinong naniniwala sa aming balita at kanino nahayag ang bisig ng Panginoon?
sapagkat siya'y tumubo sa harap niya na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa, walang anyo o kagandahan man, at pagka ating minamasdan siya, ay walang kagandahan na mananais tayo sa kanya. Siya'y hinamak at tinakwil ng mga tao, isang taong sa panglawan ay bihasa sa karamdaman, at gaya ng isa na ipinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao, na siya'y hinamak at hindi natin hinalagahan siya. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating kapanglawan. Gayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa kanya, at sa pamamagitan ng kanyang mga latay, tayo'y nagsigaling. Tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw, tayo ay tumungo bawat isa sa kanyang sariling daan, at ipinisan sa kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. Siya'y napighati, gayon man nang siya'y dinalamhati, ay hindi nagbuka ng kanyang bibig. Gaya ng kordero na dinadala sa patayan, at gaya ng tupang nasa harap ng mga manggugupit sa kanya ay pipi, gayon may hindi niya binuka ang kanyang bibig. Sa pamagitan ng kapighatian at kahatulan ay dinala siya, at tungkol sa kanyang lahi, sino sa kanila ang gumugunita na siya'y nahiwalay sa lupain ng buhay? Dahil sa pagsalangsang ng aking bayan ay nasaktan siya. At ginawa nila ang kanyang libingan na kasama ng mga masama at kasama ng isang lalaking mayaman sa kanyang kamatayan, bagamat hindi siya gumawa ng pangdadahas o wala mang anumang karayaan sa kanyang bibig. Gayon may kinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya. Nilagay niya siya sa pagdaramdam, pagka yung gagawin ng kanyang kaluluwa na pinakahandog dahil sa kasalanan, makikita niya ang kanyang lahi, pahabain niya ang kanyang mga kaarawan, at ang pagkalugod ng Panginoon ay lalago sa kanyang kamay. Sumandali po tayong manalangin, mga kapatid. Aming amang Diyos, ngayon nga po ay dumudulog po kami sa inyo. Salamat po sa pag-alaala sa dakilang araw na ito, na kung saan tunay nga aming inaalala ang inyong dakilang sakripisyo at ang pag-aalay ng buhay ninyo, Panginoong Hesus, doon sa krus ng Kalbaryo. Ngayon nga po, Panginoon, kayo po ang siyang gumabait manguna sa amin, sa aming gagawing pag-aaral ng inyong banal na salita, ay kayo, Panginoon, ang siyang magpala. Kayo magbigay ng kaunawaan sa mga katotohanang mahayag sa aming kalagitnaan, at ang mga katotohanan ito'y tunay na gawin yung biyaya, pagpapala at mensahe sa puso't buhay po ng bawat isa. Samahan niyo po kami ngayon, ito pong aming hiling at dalangin, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at Amen. Tulad nga po ng aking sinabi, ang ating pong paksa ay What Does the Death of Christ Proves? Bilang pagpapasimula po natin, mga kapatid, what good does a dead Savior? Ano nga pa talagang buti na meron ang isang patay na tagapagligtas? Marahil sabihin ng iba, paano niya pa tayo maililigtas? Patay na siya. Paano pa siya makagagawa ng dakilang sakripisyo? Samantalang siya mismo ay talagang wala nang magagawa sa kanyang sarili. Kaya nga po sa sandaling ito, magandang makita natin kung ano ang naging buti at ano ang naging accomplishment ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Here are the 3 important accomplishments of Christ's death. At talakayin po natin isa-isa sa ating pag-aaral ngayon ang 3 great accomplishment na ito ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang una po dito, mga kapatid, ay ito. By His death, He proves the truthfulness of the Bible. By His death, He proves the truthfulness of the Bible. Sa kanya pong kamatayan, pinatunayan niya ang katotohanan ng banal na kasulatan. Marami po kasing hindi naniniwala sa Bible. Sabi nila, ang Biblia ay isang aklat lamang na gawa ng tao at hindi dapat na paniwalaan. Pero alam niyo po ba na dahil sa naging kamatayan ng ating Panginoong Hesus, napatunayan niya na ang Biblia ay totoo. Ayon nga po sa aklat po ng Propeta Isaiah, Kapitulo 53, talatang 5, ay ganito po ang sinasabi. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya, at sa pamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Alam niyo po ba na ang Propeta Isaiah ay halos ilang libong taon ang tanda at ang pagitan bago po sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo? At bago po naganap ang kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo, ay inihula na
Binanggit na ng propeta Isaiah ang mga bagay-bagay na magaganap sa kanya. Kakibat na nga po nito ang kanyang pagdurusa, ang kanyang paghihirap na hahantong sa kanyang kamatayan doon po sa krus ng Kalbaryo. Kaya makikita po natin na yung iniisip ng iba na dahil siya'y namatay ay wala na po siyang magagawa, wala na siyang ma-accomplish, wala nang magandang maidudulot po ito sa atin, nagkamali po sila sapagkat bagkus manapa, ito nga po ay nagpatunay ng katotohanan ng Biblia. That's why God's words are true. Tunay ngang makikita natin na ang salita ng Diyos ay totoo. So that's why we need to know it. Dapat alamin po natin ito. So, pag-aralan natin. Believe it. Talagang paniwalaan mo ang Biblia. And also, we need to obey it. Kailangan sundin natin. Kasi nga po, ito ay totoo. So, kaya napakahalaga na ito'y talagang ating pahalagahan sa ating mga buhay. Dahil nga po, ang kamatayan ng Panginoon ay lalo pong nagpatibay sa katotohanan ng banal na kasulatan. Yan po yung una. At pangalawa, ay ito po. By His death, He paid the penalty for our sins. Sa pamagitan po ng kanyang kamatayan, binayaran niya po yung kabayaran ng kasalanan. Sabi nga sa Roma 6:23 ay ganito, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. So malinaw po, no, na yung kamatayan ng Panginoong Jesus, meron po pala itong layunin. Hindi ito isang kamatayan na dahil sa wala siyang magagawa, siya ay hopeless, helpless, at hindi niya kayang pigilan. Bagkus ito po ay may dakilang layunin, na ang layunin upang bayaran ang inyong mga kasalanan at ang aking kasalanan. Dahil yung pong kamatayan ng ating Panginoong Jesus, ito po ang magiging kabayaran sa ating mga kasalanan. At dahil nga din po dito sa kamatayan ito ng ating Panginoong Jesus, po pwede po tayong mabigyan ng kapatawaran sa ating mga pagkakasala. Ano pa nga po ang sabi sa Roma 4:25? Ganito pong sinasabi, na ibinigay dahil sa ating mga kasuwayan at binuhay na maguli sa ikaaring ganap natin. So malinaw po na yung nangyari at naganap sa ating Panginoong Hesus ay nangyari para nga po tayo ay talagang mabigyan po ng katubusan. Ang Panginoong Hesus, siya po yung binigay dahil po sa ating mga pagsuway. At siya po yung binuhay na maguli para po tayo ay ariing ganap. Para po tayo ay ideklara na walang kasalanan. Dahil nga po sa kanyang ginawang pagbabayad sa ating mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo na humantong sa kanyang kamatayan, we are now free. Tayo po ngayon ay malaya na. Malaya na tayo saan? Sa kaparusahan ng kasalanan. We are now forgiven. Tayo po ngayon ay napatawad na sa ating mga pagkakasala. At hindi na po tayo pahatulan at paparusahan pa. And also, we are now saved. Tayo po ngayon ay ligtas na. Ligtas na tayo sa kaparusahan sa apoy ng impyerno. Ligtas na tayo sa kaparusahan ng ating mga pagkakasala. So, by His death, He paid the penalty for our sins. Yan po yung nagawa at na-accomplish ng kamatayan ng ating Panginoon. Sa kanyang kamatayan, binayaran niya po yung kabayaran ng kasalanan ng sangkatauhan. Sumunod po na masasabi nating accomplishment ng kamatayan ng ating Panginoon ay ito po. Number 3, by His death, He triumphed over the power of Satan. By His death, He triumphed over the power of Satan. Ang sabi nga po sa Efeso 1, talatang 19 hanggang 23 ay ganito, at kung ano ang dakilang kalakhan ng kanyang kapangyarihan sa ating nagsisisampalataya, ayon sa gawa ng kapangyarihan ng kanyang lakas na kanyang ginawa kay Kristo nang ito'y kanyang buhaying maguli sa mga patay at pinaupo sa kanyang kanan sa sangkalangitan. Sa kaibabawan ng lahat na pamunuan at sa kapamahalaan, kapangyarihan at pagkasakop at sa bawat pangalan na ipinangungusap, hindi lamang sa sanglibutang ito, kundi naman sa darating. At ang lahat ng mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa at siyang pinagkalooban maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia na siyang katawan niya na kapuspusan niya ang pumupuspos ng lahat sa lahat. So nakita po natin yung dakilang accomplishment ng ating Panginoong Jesucristo na kung saan siya nga po ay nagkaroon ng pagtatagumpay sa kapangyarihan ni Satanas. At siya po sa kanyang pagtatagumpay na ito, siya po yung
mangunguna sa lahat at sa lahat. Siya po'y magkakaroon ng complete dominion sa bawat isa po sa atin at sa kanyang sangnilikha. At hindi lamang po yun ang katotohanan ng makikita natin. Ganito rin po yung sinasabi sa Colossus 2:15. Ang sabi po rito ay ganito: pagkasamsam sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan, sila yung mga inilagay niya sa hayag na kahihiyan, na nagtatagumpay siya sa kanila sa bagay na ito. Makikita po natin yung lubusang pagtatagumpay dito ng ating Panginoong Jesucristo. At yung mga, sabi nga, yung pong mga namumuno ay kanyang nilagay sa hayag na kahihiyan. At siya po'y nagkaroon ng pagtatagumpay sa lahat ng mga ito. Maging kay Satanas, maging sa mga lalang ng kaaway nating dyablo ay talaga namang nandoon yung kanyang pagtatagumpay. Siya po'y nagkaloob sa atin at gumanap ng katagumpayan na hindi natin kayang gawin sa ating mga sariling mga kalakasan. No? Ito pong katotohanan ito ng pagtatagumpay ng ating Panginoong Hesus labang kay Satanas ay kanya pong pinahayag at ipinakita sa pagsasalita niya ng salitang tetelestai. No, it was shown by the Greek word tetelestai. In English, it is finished. At sa Tagalog po ay naganap na. No? To fully understand tetelestai, let us know how it is used by an artist and a captain of an army. Yung po kasing mga artist ng unang panahon, pag po sila ay may ginagawang obra maestra, at sa matagal na panahon, kanila po itong iguguhit, kanila po ito talagang pagagandahin, aayusin, at pagkatapos kanila po itong tatakpan ng isang puting tela. At pagkatapos, pag dumating po yung panahon na kanya na po itong ipapakita sa kanyang mga tao, siya po isisigaw ng isang malakas na tinig na sasabihin niya, tetelestai, tetelestai, naganap ko na, natapos ko na ang aking obra maestra. At ito po kanyang tatanggalin ng tabing at makikita ng mga tao ang isang napakagandang larawan, isang napakagandang pagguhit na ginawa ng isang artist na ito. Ngayon naman po, yun naman pong kapitan ng mga army, kapag po sila'y nakikipagdigma para ilarawan ang katotohanan nitong salitang tetelestai, pag sila po'y nakipagdigma at sila'y nanalo sa kanilang pagkipagdigma, ang gagawin po ng kapitan, sasakay siya sa puting kabayo at siya po'y nasa unahan ng kanilang hukbo at yung kanilang mga bihag at mga natalong mga kalaban ay kanila pong tatalian at lalakad sa kanilang likuran kasunod nila. At sila po'y sumisigaw ng tetelestai, tetelestai. Naganap na, nagtagumpay tayo, natalo na ang mga kalaban. Sila ay wala nang magagawa sa atin. Sila po ay talunan na. So yun po ang ibig sabihin ng salitang tetelestai. So kaya nang ang Panginoong Hesus ay sumigaw ng tetelestai doon sa krus ng Kalbaryo, bigla pong nagulat si Satanas. Ang iniisip niya, ang sasabihin ng ating Panginoon ay pangungusap ng pagtatalo. Nabigo ako, nasawi ako. Subali sa kanyang pagkagulat, sumigaw ang Panginoong Hesus ng tetelestai, na kung saan ito po ay pangungusap ng pagtatagumpay. Kaya nga po dito sa kanyang kamatayan, siya po ay nagtagumpay laban po sa kapangyarihan ni Satanas. Ito po ay ginawa niya para sa inyo at para sa akin. Sa ating pong pagtatapos, mga kapatid, these are the things that the death of Christ has accomplished. No, ito po yung mga na-accomplish ng kamatayan ng ating Panginoon. At tayo nga po ay tunay na makikinabang sa mga bagay na ito kung tayo lamang ay totoong sasampalataya sa banal na kasulatan. Maniwala tayo sa sinasabi ng Bible. Maraming tao hindi naniniwala sa Bible. Pero nais kong sabihin sa inyo, ang hindi ninyo paniniwala ay hindi magpapasubali, hindi magbubulaan sa banal na kasulatan. Kasi hindi porket hindi naniniwala ang isang tao ay hindi na nga totoo yung isang bagay. Ang salita po ng Diyos ay totoo, ang Biblia ay totoo, paniwalaan man natin o hindi. Pero sana po, mas magandang paniwalaan na po natin ito. No? Basahin natin, pag-aralan natin, pakinggan natin ang mga pagtuturo at pangangaral dito dahil ito po ay salita ng Diyos. Ito po ay buhay at makapangyarihan at sa pamagitan po ng pananampalataya sa mga aral at turo nito, tayo po'y pwedeng magkaroon ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa sa kaparusahan sa apoy ng impyerno. Katulad po ng sinabing ginawa ng ating Panginoong Hesus sa banal na kasulatan na siya'y namatay, nalibing, nabuhay na mag-uli. Ito po'y pinatutuhanan ng banal na kasulatan. May mga saksi na nagpatunay sa mga kaganapang ito at ito po ang siyang kadahilanan kung paano tayong mga tao
ay magkakaroon ng biyayang kaligtasan, ng katiyakan ng pagtungo sa langit na bayan kung tayo po ay bawian ng buhay. Yun nga po kung tayo magagawa nating sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas, na siyang pong itinuturo sa banal na kasulatan na siya lamang ang tagapagligtas, wala na pong iba. Kaya sana sa sandaling ito, sa ating pong pagninilay-nilay sa araw ng banal na araw na ito at pag-aalaala sa kamatayan ng ating Panginoon, wag po sanang masayang yung ginawa ng ating Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. Ito po ay magkaroon ng kabuluhan sa pamagitan po ng kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Ito ay mangyayari kung inyo nga pong pagsisisihan ng inyong mga kasalanan, hingi kayo ng tawad sa Panginoong Hesus at tatanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Sa pamagitan po niyan, hindi po mawawala ng kabuluhan yung naging kamatayan ng ating Panginoong Hesus dahil ang layunin niya ay iligtas ka. At pagka naganap at nangyari sa iyo ang pananampalataya at pagtanggap sa Panginoong Hesus, ikaw ay maliligtas at tiyak na kaparusahan. Ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, ng pag-asa at katiyakan na matungo sa langit na bayan. Magandang araw po, pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Mandali po tayong magwakas sa panalangin. Panginoon naming Diyos, sa sandali pong ito, kami po'y dumudulog sa inyo, at nawa Panginoon, ng katotohanan ng inyong mga salita at ng pag-aaral na aming tinalakay ngayon, ay nawa ito'y maging biyaya at pagpapala sa bawat isa. Maunawaan ng bawat sa Panginoon sa amin ang kahalagahan ng inyong kamatayan, kung anong layunin nito, Panginoon, kung ano ang naging accomplishment nito sa amin pong mga buhay, Panginoon. At ngayon nga, dakilang Diyos, patuloy po kayong kumilos at mangusap at mangyari ng bawat isang nakapakinig at nakapanood ng inyong pong gawain ito ay magpasya, Panginoon, na humingi ng kapatawaran sa inyo sa kanilang mga kasalanan upang sila ay magkamit ng kapatawaran na nagmumulat ng gagaling sa inyo. Nawa ang bawat sa'y magpasyang tanggapin ka bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang mga buhay, dahil ito nga po ang layunin ng inyong pagparito, Panginoon, sa mundo at ng inyong kamatayan upang kami ay iligtas sa aming mga pagkakasala at sa kaparusahan sa impyerno. Ngayon nga po, Panginoon, kayo na po ang siyang mangusap sa buhay ng bawat isa. Kayo na po ang siyang kumatagpo at mangyari ng bawat isa, Panginoon. Ay bigyan niyo, Panginoon, ng pagkakataon na tumanggap sa inyo, ng pagkakataon na maligtas, Panginoong Diyos. At tunay na ang bawat sa Panginoon, samantala hindi naman ang pagkakataong ito upang ikaw, Panginoon, ay kanilang tanggapin sa kanilang mga puso't buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat po ng maraming. Pinupuri po namin kayo, pinapasalamatan, Panginoong Diyos. Salamat po sa inyong pag-ibig sa amin. Salamat sa inyong pag-aalay ng inyong sariling buhay, Panginoong Hesus. Salamat sa inyong pagbibigay sa inyong bugtong na anak, o aming Diyos. At dahil dito, meron kaming pag-asa at katiyakan ng kapatawaran at kaligtasan sa aming mga kasalanan. Salamat po ng maraming. Ngayon po namin ibinabalik sa inyo, Ama, ang lahat ng kapurihan, lahat ng kaluwalhatian at kadakilaan sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Nawa po ay napagpala tayo ng gawain ito. Magkaroon po nawa tayo ng isang mapalad at mabiyayang araw. Magandang araw po sa inyong lahat.